Okay. So, gawin natin to. We will try to deliver this message, okay? So, mag-i-intro muna ako na mabilisan. Hello, my dear. Hello po. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ para po dun sa mga hindi nakakakilala pa po sa akin. And I am your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating guided collective reading. Okay? So, pagkapasalamat po muna ako dun sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo o nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so bago tayo mag-proceed sa ating reading, may pre-prepared ako na maikling prayer over here. And kailangan natin tong gawin. I have this very, very strong feeling na kailangan natin tong gawin. Okay. Let's call. Heavenly Father, we come before you, seeking for your peace, and protection. If there is any fear and confusion weighing us down, please replace it with your light. Give us clarity, strengthen our heart, guide our step. Amen. Meron pang pangalawa. I think mamaya na to, sa closing na natin to. Okay? Meron pa ako isang ginawa sa closing na natin to. Babasahin, mamaya na to. Okay? Para ma-clear lang talaga yung space. Okay? So, ang na-collect ko na energy today, actually, ang weird nung energy, my dear. Okay? Kasi, iba-iba yung pakiramdam sa isang buong araw. As in, iba-iba talaga siya. I think apektado ako because sinusubukan ko siyang intindihin talaga. And dahil halo-halo yung nangyayari, hindi ko talaga siya maintindihan ng 100%. Pero kung i-analyze ko siya, I think merong isang tao na parang desperate, sobrang desperate na talaga. As in, parang desperada, parang ganon. Kasi yung pasok ng energy, my dear, is iba-iba. Kasi kung let us just say, kung iisang ritual lang to, iisa lang yung pakiramdam. Pero iba-iba siya. So, ibig sabihin, parang there is a certain frustration na nangyayari. Like, susubukan ko to, susubukan ko to, susubukan ko to. And kahit anong gawin niya, parang hindi nagmamatch, my dear, yung ine-expect niya na result. And nagkakaroon ng frustration pagdating sa kanya. Kasi, pag napakarami mo nang nilalatag na option sa usapin ng witchcraft, my dear, at kahit isa doon ay hindi nagmamatch doon sa expectation, nagsasign yun, my dear, na your power is getting weak. Kasi ang isang malakas na witchcraft, ang witch sorcerer, let us say, or practitioner, kailangan lang niya ng isang witchcraft, isang technique o isang magic, okay, para mag-work. Pero to the point na napakarami niya ng nilalatag, ibig sabihin, she is getting weak. Humihina na siya. And kahit anong gawin niya, yes, nararamdaman ko because I am also a practitioner, I am a tarot card reader, I am a medium. Pero hindi kasi yun ang gusto niyang mangyari. Ang gusto niya kasi, my dear, is dumapa ka. Ang gusto niya kasi is like gumapang ka. Ang gusto niya kasi is magkaroon ka ng mental like to the point na ma-paralyze ka and wala kang magawa the entire day. Pero hindi ganun ang nangyayari, my dear. Like, continue pa rin. Ibig sabihin, para dun sa mga matataas yung pakiramdam, nararamdaman ninyo yung ginagawa niya. Pero hindi siya nagpe-penetrate. Hindi siya nagmamarinate. Okay? So, kung sino man tong sorcerer na to, yung kanyang kapangyarihan is getting weak. Humihina ng humihina ng humihina. The more siyang naglalatag ng kanyang mga ng kanyang mga magic, ng kanyang mga spell, the more na nawawalan ng bisa lahat.
every spell na gagamitin niya sa'yo na hindi magwo-work, probably mawawala na ng bisa at hindi na rin kagana kahit kanino pa. Okay. So, yun ang nararamdaman ko, my dear. Okay? Kaya parang sa buong araw, parang inaano ko, ano bang ginagawa nito? Ano bang gusto niyang mangyari? And hindi ko siya maintindihan. Ngayong bandang hapon, nagets ko, it is a form of parang desperation. Parang, kumbaga sa pagluluto, hinahanap niya yung tamang timpla, pero hindi niya mahanap-hanap. Nilagyan niya ng asukal, nilagyan niya ng asin, nilagyan niya ng toyo, nilagyan niya ng kung ano-ano. Hanggang sa, yung niluluto niya, hindi na maganda yung lasa. Pangit na. Nagets mo yung ibig kong sabihin, my dear? Yung pinakamagandang example dito is nagluluto siya and then hindi niya makuha yung tamang timpla. Ngayon, ang problema kasi is paano mo isi-serve yung niluto mo kung ganun ang lasa. Wala siyang eksaktong ingredients. And kung meron man siyang ingredients or meron man siyang cookbook, hindi na gumagana yung spell niya. Nagkakaroon na siya ng frustration. Okay, clarify natin, my dear. Kuha tayo ng 12 cards dito, tapos kuha tayo ng 6 cards dito, tapos kuha din tayo ng 6 card kay Capre. Okay? Frustration ang nakukuha ko. Like, it is a frustration. Tingnan natin. Frustration. Okay, let me just clarify. Paki-clarify po yung message na na-receive ko today. Paki-clarify po. Please paki-clarify po yung message na na-receive ko today. Nare-receive ko, my dear, na signed na you are being attacked is una chest pain. And then, yung biglaan na parang pagkawala mo ng gana sa mga bagay na ginagawa mo. Yun ang isang sign. Like, meron kang gagawin, pero parang hindi mo alam kung paano mo gagawin yung gagawin mo. Pero don't worry, kasi alam ko magtatanong ka na naman sa comment section, paano po ito mawawala? Kusa siyang mawawala. Kusa siyang mawawala. Mararamdaman mo lang. Kumbaga parang, nandyan lang siya kasi ano siya kumbaga parang, kahit nga ako nararamdaman ko 'di ba? Pero it doesn't mean na magma-marinate siya sa'yo. 'Di ba? To the point na do'n tayo magbase sa frustration nung practitioner. Yung frustration niya, my dear, na gawin kung ano yung bagay na yon. Do'n pa lang nararamdaman mo na or mako-confirm ko na sa'yo na very, very soon, kahit anong gawin nitong practitioner na 'to, hindi na siya talaga magwo-work. Ibig sabihin, my dear, ikaw yung magmimistulang tinik niya. So, imbis na katakutan mo siya, dapat magpasalamat ka, my dear. Kasi, the more natitirahin ka niya, the more na nawawalan siya ng power. Okay? The more na mawawalan siya ng power. Para kang breaker. Parang ganon. Parang meron kang breaker. Parang, pag pumasok sa'yo or naramdaman mo yung isang spell, masisira na siya and hindi niya na pwedeng gamitin yon kahit kanino. Like, mawawala na siya. And so far, lahat ng spell niya ginagamit niya na sa'yo. So therefore, mauubusan siya ng bala. Mauubusan siya ng bala and very, very soon mawawala na siya. Kahit ano nang gawin niya, hindi nagagana yung kanyang spell. Okay, let me see. And magtataka siya, bakit di na gumagana to? Ginamit niya sa'yo. Lahat ng gagamitin niya na spell sa'yo, hindi nagagana sa iba. We have here the energy of the chariot. Ang chariot is connected sa energy ng travel. Okay. Ang chariot is connected sa energy ng travel, paglalakbay. Okay. So, meron tayong travel na over here. Meron tayong paglalakbay or journey. Normally, journey to success yan. Ang chariot is journey to success. And at the same time, kung titingnan natin yung binabalance niya, yung dalawang dito, yung, let us just call it yung black and white na nasa harapan niya. Nakalimutan ko yung pangalan So, parang horse, okay? That is a representation ng iyong emotion, ng mga bagay na kinakailangan mo i-balance. Kaya nga sabi ko sa'yo, parang nagkakaroon ng mental black or mental
blockage or something like that na nangyayari, like hindi mo maintindihan, like mamaya gusto mong gawin yung isang bagay, tapos mamaya ayaw mo nang gawin yung isang bagay, and possible na eto yon. And sabi ko, heart, like the heart, okay, nasabi ko ba sa'yo na ang napakalaking ano dito sa reading natin is yung heart, okay, peace, okay, protection, okay, yung fear, okay? The fear that weighing us down dito sa prayer na ginawa ko, okay? The fear that is weighing us down. Okay. Let me see, tingnan natin. We have, di ba? The Four of Cups. Gusto ka may stuck. Like, gusto ka may stuck. Like, hindi niya nakikita yung resulta, my dear, na you are getting stuck. Nababalance mo yung power niya. Yung pinabato niya sa'yo na energy, nababalance mo sa energy ng chariot. Gusto kanyang may stuck. Ayan no, gusto kanyang may stuck emotionally. Tinitira kanya sa heart. Kaya pala sabi sa akin, chest pain, okay? No? So, tinitira kanya sa energy ng heart. Pero nababalance mo to, my dear, okay? And wag kang matakot. No? Lahat ng gagamitin niya sa'yo na salamangka, starting today na napapanood mo to, hindi na siya gagana sa iba. Hindi na siya magwo-work. Ikaw yung magiging icebreaker. Ikaw yung magiging icebreaker, my dear. Okay? You will be the icebreaker. It's not gonna work anymore. Let me see, my dear. Let me see. Next card pa po tayo. Paki-clarify po. 6 na card lang tayo dito, my dear. 6 na card lang tayo. Let me see. Paki-clarify po. Okay, we have here the energy of the Ten of Wands, okay? And the Five of Swords. Ayan o, binabibigat niya talaga, my dear. Binabibigat niya talaga. Hina-highlight niya ngayong araw na to, lahat ng mga negative, lahat ng masasakit. Okay, lahat hina-highlight niya ngayong araw na to. Pero I can feel na namamanage mo to, nababalance mo to, my dear. Nababalance mo to. Yan, ang bigat to. Ang bigat ng energy. 10 of Wands is the all by myself card. The 5 of Swords is energy din ng all by myself card. Actually, 5 of Swords is energy of abandonment. Okay, possible din na nararamdaman mo ngayong araw na to na parang walang gustong tumulong sa'yo. Kasi ini-eliminate niya, my dear, si God. Ini-eliminate niya yung light. Kaya nga nilagay ko dito sa reading natin, ayan o. Please replace it with your light. Kasi ini-eliminate niya si God sa heart natin. Pinararamdam niya sa atin na parang wala tayong kakampi along the way, na puro bigat lang yung nangyayari, na puro, alam mo yung parang nakakapagod, gusto niya mag-complain tayo, and at the same time, 'di ba? Yung seeking for peace and protection. Sabi ko, seeking for peace and protection. Kasi nawawalan ng peace of mind eh. Hindi ka makapag-focus, 'di ba? Mental clarity nawawala. Protection laban sa kanya. And if there is any fears and confusion, sinulat ko talaga, fears and confusion weighing us down, hinihila ka pababa, replace it with light. Kasi parang ang nangyayari ngayon, pinaparamdam niya sa'yo na mag-isa ka lang. Yun ang ginagawa niyang portal para makapasok siya sa'yo. Okay? Kaya gumawa talaga ako ng prayer. Talagang gumawa talaga ako ng prayer, my dear, para makat to. As in, makat. As in. Okay. Let me see. What is this? We have here the energy of the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles is energy of success. Binablock niya yung success mo, my dear. Ayan o. Binablock niya yung success mo. I-clarify ko nga itong Ten of Pentacles. Paki-clarify po yung Ten of Pentacles. Paki-clarify po. Eight of Sword. Trap card. Okay, meron pang kasama, world card, bonus card. Tinatrap niya, my dear. Gusto niya na hindi ka, alam mo yun, yung para bang hindi ka makaalis dyan sa sitwasyon na yan. Ilang beses na ako nag-reading ng ganito. Ilang beses na, my dear. Pero ito, sobrang liwanag niya, my dear. Ayaw niya magkaroon ka ng world card. World card is energy of completion sa major arcana. Like the number, ibig sabihin magpo-full card ulit siya. The completion, pinaka-last na card to, my dear. Okay? Ito yung pinakahuli at pinaka-last na card, my dear, sa ating tarot card. Okay? The number 21. Pero kung sasama mo yung
0, which is the full card, 22 major arcana. Pero 21 lang talaga siya kung hindi mo sasama yung magulo, 'di ba? Pero 22 siya lahat. Okay. So, and world card is energy ni Saturn. Okay? Saturn is the god of distraction. Okay? Meron siyang energy of distraction, my dear. And to the point na magkasama tong energy ng Eight of Swords at saka ng world card, ayaw niya na maabot mo itong completion, itong happy ending, my dear. Okay? Ayaw niya. Ayaw niya, my dear. Bonus card to. Bonus card yan. Okay? Ayan o. Parang ayaw niya magkaroon ka ng success kasi clarification to eh. The Ten of Pentacles, ayaw niya magkaroon ka nito. Ayaw niyang umangat ka, ayaw niya magkaroon ka ng kasaganahan, and super frustrated na siya, my dear. Medyo matagal niya na itong ginagawa sa'yo. Kaso ang nangyayari is nakakalas mo lahat, natatanggal lahat. Yun na nakukuha ko, my dear. Okay? Okay. Let's go na tayo kay Capre. Kita mo naman ha, mamaya meron pa tayong closing prayer, my dear, ha? Closing prayer. Okay, let me see. Paki-clarify po yung ating message. Paki-clarify po. Paki-clarify po. Ano pong kailangan namin malaman? Ano pong mga kailangan namin malaman tungkol sa energy na to? Ano pong mga kailangan namin malaman sa energy na to? Okay, may dalawa tayong card. Somebody wants you to quit. Gusto niya mag-quit ka, my dear. Gusto niya mag-quit ka. Kaya ang ginagawa niya, 'di ba? Kanina ko pa sinasabi, niriritualan ka niya. Halo-halong ritual, my dear. Okay. Halo-halong ritual ang ginagawa niya sa'yo. Pero kahit isa doon walang gumagana. Kahit isa doon walang gumagana, my dear. It's not working. Hindi siya gumagana. Clear the fog and old beliefs. Oh my gulay. God is good all the time. Clear the fog and old beliefs and your path will open wide. Anong sabi ko, my dear? Umpisa pa lang, mental fog, mental blockages. And sinasabi dito, clear the old belief and old path and ano daw? Clear the fog from teka lang na, 'di ba? Napag na rin yung utak ko. Clear the fog of old belief and your path will open wide. So ano nangyayari dito, my dear? I can feel that somebody is helping you, my dear. Na parang meron kang shield. I can feel. Itong somebody wants you to quit. Somebody is protecting you from this one. Somebody is protecting you from this person. And I think doon nanggagaling yung frustration niya, my dear. Kasi kung sino man yung nagpo-protekta sa'yo, hindi niya nakikita. Or possible na hindi niya expected na meron kang ganito. Akala niya siguro parang isang pitik lang niya, okay na. And then, eto na siya, umaabot na siya sa punto na as in like super desperate na siya. Na halos na siguro yung isang buong spell book niya na gamit niya na or lahat na siguro ng kulay ng kandila is na, ilang kandila na naubos niya sa'yo pero still nakatayo ka pa rin. Because I can feel, my dear, that you are protected. Kasi sabi dito, old belief. So, possible na sinubukan ka na rin sigurong gamitan ng psychological warfare nitong tao na to. Pero sad to say, natanggal mo yung psychological warfare na yon. Your path will open wide. Okay? Kuha pa tayo ng card. Ay, oo, it makes sense, oh. Okay, teka lang, it makes sense. Taglit lang, my dear, ha? Somebody wants you to quit. Kasama niya si Chariot.
Diba ano sabi ko kay Chariot? Chariot is the energy of the journey. Journey paglalakbay. Ayaw niya na ituloy mo to. Kaya anong nangyayari is kinukompuse ka niya na yung kinukompuse. Okay? Ka-partner nitong card na to is the clear the fog of old beliefs and your path will open wide. And ang partner niya is the stock card, the Four of Cups. Pero kung makikita mo dito, my dear, ayan o, may offering sa'yo, Ace of Cups. Ibig sabihin, meron ka talagang guide. Somebody is guiding you, my dear. Kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, kaya siguro nararamdaman mo siya. Kasi ayan o, nakaupo ka dyan, ayan, you're stuck dito, my dear, kasi siguro nararamdaman mo siya. Pero at the same time, lagi kang sinisave. Ayan, merong Ace of Cups. Ayan o, laging may nagsisave sa'yo, laging may gumigising sa'yo, and then sinasabi sa'yo na, oy, gising. 'Di ba? Oy, laging may tumatapik sa'yo, my dear. Pakiramdam ko somebody's always saving you. You are protected, my dear. You are protected. Super, super protected, my dear. Okay? Let me see, kuha pa tayo ng cards. Ayaw niya na mag-world card ka. Ayaw niya na magkaroon ka ng completion. Ayaw niya, my dear, ayaw niya na makuha mo tong success. Ayaw niya na makuha mo tong Ten of Pentacles. Ayaw niya. We have here, Haunted Forest. Haunted Forest? Di ba ang Haunted Forest is tahimik? Possible na meron din siyang ritual na ginawa sa Haunted Forest. Okay? Ayan, pagiging lonely. Okay? Tingnan mo, nagbubuhat ng once mag-isa lang. Alam mo yung pakiramdam pag nasa kagubatan ka tapos mag-isa ka lang? 'Di ba halo-halo pag nasa kagubatan ka, natatakot ka na baka may ahas, baka biglang may mabangis na hayop na sumakmal sa'yo, or baka yung iba natatakot baka may multo. I can feel na parang meron siyang ritual din na ginanon, or lagi siyang probably this is a person na parang nature lover kuno, or probably parang nagsasamon siya ng mga diwata, or parang there's a tendency na parang sinasabi niya na nakakausap niya ang mga duwende or something like that kasi may kinalaman sa forest. Pero in a bad way, yun nangyayari. Okay? Kasi ginagamit niya yung power niya para mag-punish ng tao or para mag-cast ng evil na energy dun sa tao, no? Kasi pakiramdam ko, yung ginagawa niya is wala naman talagang basihan. Sa akin lang walang basihan yung ginagawa niya. I don't see any reason kung bakit niya gagawin sa'yo yung bagay na yon. Maliban na lang kung natatakot siya na masapawan mo siya, or natatakot talaga siya sa'yo, okay, yun ang nakukuha ko dito, okay? Kasi I don't see na you have any problem sa tao na to. Wala akong nakikita. May blank card tayo. May nasama na isang blank card. Okay, let me see, my dear. Kuha pa tayo ng card. And malungkot sa forest, like sobrang lungkot sa forest. Okay. Okay, ito na yata masasagot na. Masasagot na, my dear, yung tanong natin. Kasi wala talaga ako nakikita, my dear, na ginawa mo sa kanyang mali. Wala akong nakikita na may kasalanan ka sa kanya or something. Ito na, nasagot na. High vibrational people attract haters because mas mataas ka sa kanya. Mas lamang ka sa kanya. Meron akong nabasa na isang comment sa isang collective, sabi, paano nila nalalaman na may success ka or may blessing ka? Kasi nararamdaman nila yung aura mo, my dear. Nararamdaman nila na mas matingkad yung aura mo sa kanila. Kaya parang there's a certain insecurity na nangyayari. There's a certain na crab mentality na nangyayari kasi gusto nila parang sila lang. Sila lang. Pero sad to say, parang meron pang lumalamang sa kanila, and ikaw yon. You are a high vibrational people. High vibrational attract haters. So hater mo siya. Kahit wala kang gawin sa kanya, my dear. 'Di ba? Maski pakisamahan mo siya, maski i-donate mo yung kidney mo sa kanya, maski ialay mo yung buhay mo sa kanya, kung ang nananalaytay sa kanya is galit, inggit at buot, wala. Kung ang tingin niya sa'yo, my dear, is kakompetensya,
maski na ang tingin mo sa kanya ay kaibigan, walang mangyayari. Kasi galit talaga siya sa'yo, my dear. Wala kang ginagawa sa kanya pero galit na galit talaga siya sa'yo kasi you are a high vibrational people and siya ay hater. So ngayon nasagot na yung sinasabi ko kanina and tama yung sinasabi ko kanina, my dear, na wala kang kasalanan sa kanya. Wala akong nakukuha, my dear, na ginawa mo sa kanyang mali. It is just more on para nasisilaw lang talaga siya, my dear, sa liwanag mo. At alam niya, my dear, kasi ang mga tao, my dear, na nakakakita ng aura ng isang tao, alam nila yan na maraming magandang bagay na mangyayari sa'yo. Kaya bago pa dumating sa'yo yung mga magagandang bagay na yun, susubukan nilang isabotage yan. Hindi mo na kinakailangan pang gumamit pa ng megaphone or sabihin sa kanila na makaka-receive ka ng pera, my dear. Kasi alam na nila yan. Alam nila, my dear, na nakatadhana sa'yo yan. Na meron kang kakayanan na maka-attract, my dear, ng magagandang mga bagay. Kaya ang gagawin nila, isasabotage nila. May nabasa ako isang comment eh. 'Di ba? Paano nila nalalaman na magkakaroon ako ng pera or something? Alam na nila automatic. Alam na nila. Okay? Somebody is claiming that they know you. Okay. Probably baka sinisiraan ka rin sa ibang tao. Kasi sabi nila close daw. Somebody is claiming that they know you. Ay, nakilala ko siya, ganito, ganyan. Ganito, ganon, ganito, ganyan, ganito, ganon. Kaya kung mapapansin mo siguro, my dear, yung mga tao na nagiging kaibigan mo, magugulat ka na lang, bigla na lang nawawala. Or bigla na lang nagiging against you, nagiging kaaway mo out of nowhere. Kasi bakit? Nasisiraan na nila, nasisiraan na niya, nasusulusulan na niya. Kasi yung mga ganitong mga tao, ang trabaho nito is recruitment. No? Recruitment ang trabaho ng ganitong mga klase ng tao. Sisiraan ka, magre-recruit na magre-recruit. Lahat ng mga tao, my dear, na posibleng makatulong sa'yo para maabot mo yung success, sisikapin din niya yan na kunin lahat. Kukunin niya yung loob niyan. Kaya magugulat ka na lang, yung mga tao na parang circle mo, biglang nawawala. Yung typical na parang wala ka namang ginawang masama, pero all of a sudden, bigla na lang silang galit sa'yo. Di ba? Wala ka namang ginagawa, tapos galit na sa'yo. Di ba? Kasi ang trabaho nitong mga ganitong mga tao, my dear, is kunin lahat. Kapamilya mo, kaibigan mo, siraan ka ng siraan ka ng siraan ka ng siraan. Yun ang trabaho niya, my dear. Kasi naniniwala sila, my dear, na pag kinuha nila lahat ng tao sa paligid mo, lalo kang hihina. At pag wala ka ng kakampi at pinanghinaan ka ng loob, mas madali ka nilang maaatake na maaatake. Mas madaling papasok yung mga ritual niya. 'Di ba? Kasi mahina ka na eh. 'Di ba? Hindi ka na high vibrational na tao, low vibrational ka na tao. Kasi bakit? Yung puso mo ngayon punong-puno na ng galit, punong-puno na ng puot, mababa ka na. So therefore madali ka na niyang aatakihin. Kaya ang ginagawa ng mga 'yan, yung mga circle mo, yung mga kaibigan mo, kukunin nila sa iyo 'yan. Pag-aaway-awayin kayo niyan, pamilya mo pag-aaway-awayin, asawa, karelasyon, pag-aaway-awayin, 'di ba, sa trabaho, 'di ba, itsitsismis ka, pag-aaway-awayin, yan ang trabaho nila. Kasi ang pinaka-purpose, my dear, ng mga ganitong tao, my dear, ay pababain ang iyong vibrational energy. Okay? And ngayon, desperado or desperada na siya, my dear. As in, super, super desperate na siya. Kung ano-ano nang hinahalo niya dun sa kawali para mag-work lang yung kanyang ritual. And nakukuha ko dito, my dear, medyo matagal na to. No, medyo matagal niya nang ginagawa to, my dear. And I think nalalapit na ang katapusan. 'Di ba? Nalalapit na ang katapusan niya. Okay, we have here, hindi magiging makasarili ang hindi magiging makasarili pag nagdesisyon ka nang unahin ang sarili mo. Probably, my dear, pumalag ka, baka kakilala mo to, baka probably pumalag ka, kasi 8 of Swords ang ayan pumapalag ka, umaayaw ka na sa mga kondisyones nila, 'di ba? Sa mga kondisyones niya, hindi ka na niya mahawakan sa leeg. Lahat sinubukan nito sa my dear sa'yo. Lahat na maisip mo, my dear, na pagpapahirap, sinubukan nito. Sinubukan kang kontrolin, manipulational, spell, psychological warfare, lahat sinubukan niya, my dear. At nandito na siya, my dear. Kumbaga sa libro niya, nandun na siya sa iilang pages na lang ng libro niya, my dear. Or ng notebook niya.
Susunod nun wala na siyang ibang notebook, wala na siyang ibang alam na spell. Kasi remember, itong mga magic book na meron, itong mga practitioner na to, ito yung mga book na talagang ginagamit nila simula pa nung umpisa. At naniniwala sila may na lahat na nakasulat sa libro na to or sa book na ito, sa notebook na to, ay nagwo-work talaga. Pero to the point may na naubos mo na yung isang buong notebook, yung isang buong book, iilang pages na lang ang natitira. Wala na. Wala na. Game over na. Nag-react ka, pinili mo ang sarili mo, hindi pagiging makasarili pag nagdesisyon ka na unahin ang sarili mo. Pumalag ka, my dear. Umpisa pa lang pumapalag ka na. Kaya lalo siguro nang gigil tong tao na to kasi how dare you? Ang kapal ng mukha mo para pumalag sa akin. Di mo ba ako kilala? Ako ang CEO. Ako ang ganito ganyan, ganito ganon. Pumalag ka. Kaya ang ginagawa niya, my dear, super desperada na tong tao na to ngayon kasi lahat kinuha niya na sa'yo. Tinanggal niya na yung mga tao na maaasahan mo, probably sinira niya na ang pamilya mo, okay? Samot-saring spell na ang ginawa niya sa'yo, pero okay ka pa rin. You are still good. Okay ka pa rin. Sabi mo nga dito, somebody wants you to quit. Gusto niya, my dear, mag-quit ka, pero no, you are not quitting. Okay? So, magko-closing na tayo, my dear. Ang closing prayer natin is ito. Okay. Lord, calm our heart, clear our thoughts, and guard us from fears. Let your peace stay with us. Amen. Okay? So, my dear, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating ginawang guided collective reading. Kagaya po na lagi ko sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po, my dear. Mag-ingat po palagi and magtiwala tayo lagi sa ating buong may kapal. We are all protected. Okay? Bye-bye. Thank you, my dear.